Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Noong uno, trip lang ho. Yung talagang trip-trip lang. Halimbawa po, iuutosan po ako ng aking ina. Minsan ho, pababa ho, papunta ho ng bayan. Wala ho akong kalaman-laman. Then, pabalik pa po ako magkakalaman. Yung, dun nga po sa pakukuha ng aking ina o iuutos. Then, nung palabas po ako, kita ko dun sa kanto, ang dami yung estudyante na wala akong masakyan. Ang dami pong commuter. So, naisip ko po nun, sabi ko, ba't kaya hindi ako magsakay? Di isinakay ko po. Bagay natuwa po ako sa kita nun dahil lang sambot ko yung krudo, hindi ko nahuhingin sa inay. Then, may pang merienda pa po ako. Doon pa lang po, parang kumbaga sa akin, masaya na ho ako noon kasi, inutusan na ako, may pera pa ho ako, ganun ho. Pero paano nga ba napapagsabay ni Hana ang pag-aaral at pamamasada ng jeep? Ano po, yung oras ko naman po sa LPU, ano po siya, flexible naman po yung schedule ko doon. Kumbaga, maaga po akong nalabas. Maaga man po yung pasok ko, maaga din po ako makakalabas. Kumbaga, may schedule po ako nalalabas ako ng alauna. So, pag uwi ko po ng alauna, ilalaan ko po yung mga 3 to 4 hours ko para mag-catch up po sa mga naaral ko sa school. Yun, mga review po, self-time ko po yun. Then, pagpatak po ng 4 or 5, yun, doon pa lang po ako babiyahe. Bagay, unahin ko po muna yung mga kailangan kong gawin sa school bago pa po ako bumiyahe. Kahit kumikita na siya sa pamamasada, ay priority pa rin pala ni Hana ang kanyang pag-aaral. Pero bukod sa pagmamaneho ng pampasadang jeep, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Bali, ito pong pagmamaneho sa jeep, kumbaga pinakahuling skills ko na po rin natutunan. Ang una po dun ay welding, then nahilig po ako sa electrical, naglilinya na po ako ng bahay dito, then plumbing po, yung gamit yung PPR, then yung mga simple po na ginagawa na sa mga bahay-bahay, yun, ganun po. Tapos may mga hilig din po ako minsan sa pag-edit, yung ganun po. Pero bakit nga ba talaga ito ginagawa ni Hana? Na sa halip na nai-enjoy niya ang kanyang kabataan, ay mas pinili niya na maghanap ng paraan para kumita ng pera. Nung habang lumalaki po ako, kita ko sa magulang ko, yung tatay ko nga po, OFW po, 20 years na. Yung nanay ko naman po, kahit pasabihin pong nagpapadala po ang tatay ko, talagang gumagawa din po siya ng way para makatulong din po sa pamilya. Kung bagay, nagtitinda po kami, ganito ganyan. So, nakalakihan ko po na kahit may opportunity na, may pera kayo, ganito ganyan, may pera o wala. Baga sa akin po, gusto ko yung parang meron din po ako na itutulong sa pamilya ko. Hindi ko man po sila masuplayan, at least yung naanuhan ko man po yung aking sarili. And dun po sa part na yan, kumbaga, menos gastos na po ako sa kanila. Katulad nga po nito, yung sa pamamasada. Sa halip po na kinabukasan, hingi pa po ako ng baon. Hindi ko na po hihingin. Kumbaga, kahit pa po sabihin halagang 200 pesos na yan, hindi ko na po siya hihingin. Yung 200 po, nakita ko na po yun sa jeep. Kung may kailangan po akong bayaran, diba, let's say 1,000, ganun po. Kung hindi ko po siya kayang bayadan agad yung 1,000, kumbaga, hihingin ko kalahati na lang. So, para po sa, kumbaga, menos gastos na din po yun sa magulang ko and sa araw-araw po naming expense. Ganun po. Gaano nga ba kalaking tulong ang pamamasada ng jeep ni Hana? Magkano kaya ang kinikita niya? Ano po kasi yan, sa pamamasada po, iba-iba po talaga ang kinikita. May araw po na maganda, may araw naman po tama lang, may araw naman po kung hindi nyo po talaga gagalingan sa pag-ikot, kumbagay matatalo pa po kayo sa krudo. Yung minsan po kikita po kayo ng 500, 600, 800, ganun po. Iba-iba po siya, kumbagay nasa timing lang din po sa dami ng pasahero, tsaka yung sa traffic, minsan po matatalo po kayo sa krudo, sa traffic, gayon po. Ang mga ginagawa niya ay mga ginagawa ng mga lalaki. Paano nga ba ito kinakaya at nagagawa ni Hana bilang isang babae? Naman po, hindi naman po ako nahihirapan kasi naman po sa akin kumbaga hilig ko po yung ginagawa ko. Pinagkaiba lang po, yung hilig ko po, napapagkitaan ko po, napapagkunan ko ng sideline, ganun po. Bilang isang kabataan na nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral, ano kaya ang pangarap niya? Pangarap ko talaga maging piloto po. Kaya po ako nag-aaral ng customs kasi yun po yung kaya pong i-offer sa akin ng aking magulang na ngayon na matapos ko bilang college. Pero at some point po, kung makakaipon, kung papalarin po ni Lord, talagang gusto ko po talaga maging pilot po talaga. Kahanga-hanga talaga ang mga katangian na meron ang superwoman ng Batangas City. Pero sa isang 21 years old na kabataan, ano kaya ang mindset na meron si Hana? Mindset ko po ay hindi po habang buhay nandiyan yung magulang ko. So kung ano yung pwede ko pong aralin, matutunan ngayon habang bata po ako, talagang inaaral ko po siya kasi once po na tumanda ako, hindi po pwedeng itong bagay lang na tong alam ko. Ito yung kursong natapos ko, yun lang yung alam kong trabahuhin. So bilang nasa ganito pong edad, talagang meron po akong time at parang privilege pa na mag-aral ng kung ano-anong bagay. So talagang sinasamantala ko po yun kasi wala naman pong mawawala sa akin kung aaralin ko yun. Kung matutunan ko po yun, advantage pa rin po sa akin kasi pwede ko po siyang gamitin sa field na yun. Kung hindi ko naman po pagkakitaan, okay pa rin po, knowledge ko pa rin. And kung mapagkakitaan ko naman po, yun, nasusupplement po yung sarili ko. Kaya lagi pong advantage po talaga pag natututo po ng bagay. Isang napakagandang ehemplo sa bawat kabataan si Hana. Ano kaya ang maipapayo niya sa mga kabataan na katulad niya? Kung
kumbaga wag pong tumigil. Kasi hindi po talaga habang buhay nandito yung magulang natin. And kung may gusto po tayo, gawin po natin. Kasi kahit ano pa pong sabihin ng mga tao sa paligid natin, kung talagang gusto natin yun, wala tayong kumbaga, we don't harm any other people. Kumbaga, diretso lang po. Kasi kung palagi natin pakikinggan yung mga sasabihin ng ibang tao, panlalakang trabaho yan, bakit mo gagawin? Hindi mo linya yan, hindi bagay sa'yo. Wala naman pong mangyayari kung talagang pakikinggan po natin sila. Kasi kung dun po tayo masaya sa ginagawa po natin, sarili po natin yung napapasaya natin. Kasi kahit po gano'ng kabigat yung trabaho, kung gusto po natin, hindi po natin ramdam yung pagod. And yun po talaga yung napapatunayan ko day by day pag ginagawa ko yung nagwe-welding. Kahit po gano'ng kainit, kahit po natatalsikan ng pag nag-grind ng mga flux at yung mga metals po. Masaya pa rin po ako kasi dun po sa bagay nun, gusto ko yung ginagawa ko. Yung sa pagme-mekaniko ko, kahit po masakit po sa ulo, hindi nyo matuntun yung sira. Masaya pa rin po ako kasi may nabubuting-ting po ako, may kumbaga pantanggal stress, ganun po.